So generally, I think Trump is better for the world and for the Philippines. Samantalang si Harris po, nandyan pa rin ng mga Obama, Clintons, ano. And so hindi po tungo sa pagbabago ng patakaran ng Estados Unidos kung si Kamala Harris ang magwagi po dito. Walang malinaw na sariling isip po sa lahat ng mga issue. Sunod-sunuran po siya. I describe Kamala Harris as ideological. Si Professor Herman Laurel, isa pong kilalang geopolitical analyst. Prof, good morning po at welcome sa program Pulso ng Bayan ng SMNI. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Good morning, Admar and MJ. It's very timely to analyze itong mga nangyayari sa eleksyon ng Estados Unidos. 2 araw na lang po at malalaman na po ng mundo kung sinong magiging presidente. And itong 2 kandidatong nangunguna ay may distinct, ika nga sa English, no, kaiba-ibang mga pananaw at posisyon dito sa kalagayan ng mundo. At siyempre, apektado ang Pilipinas yan. Ano naman po yung nabanggit po ninyo, yung magkaibang pananaw, no? Itong dalawa ang kandidato nga para sa pampanguluhan diyan po sa Amerika. Pagdating ho ba dito sa foreign policy, ano ho ba ang inyong masasabi, ang kanilang mga pananaw naman, lalo na dito sa ating bansa, dito sa pinag-aagawang West Philippine Sea? Well, unang-una, tingnan po natin ang slogan po ng 2 kampo. Yung kay Trump, Make America Great Again. Tungkol sa Amerika, kung anong magagawa niya para maayos ang kalagayan po ng Amerika na nasa krisis ng pinansyal ngayon. At dulot ng itong krisis pinansyal, dulot ng napakaraming gerang pinasukan po ng Estados Unidos. Kaya mapapansin po ninyo, kung balikan po natin lahat ng mga sinasabi ni Trump at yung first term niya, ay tungkol sa mga trade war ang gusto niyang gawin, pero dahan-dahan gusto niyang umalis po sa mga gera sa Europa, sa West Asia, sa Asia. In fact, noong Hulyo, nagsalita si Trump na siya ay nanunumpa na titigilan niya ang lahat ng mga gera ng Estados Unidos sa mundo. Including, sabi dito sa headline ng isang malaking diaryo po natin and na uulit din sa ibang mga diaryo, including if ever in the Philippines. Ano? So that is good news kung talagang si Trump ang magwagi. Samantalang doon sa kabilang kampo, si Kamala Harris naman po, ay walang malinaw na sariling isip po sa lahat ng mga issue. Sunod-sunuran po siya. I describe Kamala Harris as ideological, meaning basta't yung ideolohiya ng Democratic Party, na tuloy-tuloy po mula kay Clinton na nagsimula ng giyera sa Serbia, sa Yugoslavia. Sinundan po nila Obama na naggawa ng nagsimula ng giyera sa Middle East, Libya and so on. And siyempre yung mga sumusunod, no, hanggang sa ngayon na mga conflict po sa mundo, hanggang sa Afghanistan, dito sa ito ngayon sa Israel, sa Gaza Strip, sa Ukraine, lalo na. Yan ang problema. At ang slogan po na minamana po, wala pa po tayong narinig na matingkad na slogan galing kay Kamala Harris. But yung huli po na narinig natin kay Biden ay America First. Ano? America lang, interest lang talaga ng Amerika. And so yan ang 2 kaibahan po. So, titingnan po din natin yung mga nakapaligid sa 2 kandidatong nangunguna. Ano? Si Trump, mayroon, I think it's very clear, lumalabas sa lahat ng mga American media yung kanyang malapit na mga relasyon kay Elon Musk, Tucker Carlson, media personality, celebrity Tucker Carlson, dating Democrat na ngayon ay sumama na sa Republican, at Tulsi Gabbard, former presidential candidate in the last election. At yung mga magiging advisor po ni President Trump. Ano? At lahat po sila ay mga advocate ng pag-withdraw sa mga gera. Pati ang vice president candidate ni Trump, si Vance, ano, ay advocate din ng withdraw sa mga gera. So generally, I think Trump is better for the world
and for the Philippines. Samantalang si Harris po, nandyan pa rin ng mga Obama, Clintons, andyan pa rin ng mga advisor ni Biden, although si Biden medyo nasa sideline na. And so, hindi po tungo sa pagbabago ng patakaran ng Estados Unidos kung si Kamala Harris ang magwagi po dito. And for the Philippines, I think that will still be the same kung si Kamala Harris ang maging presidente ng Estados Unidos. Lalong lalakas po ang domination or pagkontrol ng Estados Unidos sa Pilipinas. But si Trump na nag-advocate na po, nagsalita na siya ay kailangan ng Taiwan na halimbawa ay magbayad ng sarili na para sa sariling depensa nila at magbayad ng malaki para sa tulong ng Amerika doon sa pag-station ng mga tropa doon, mga support sa military and so on. At kundi baka umalis sa Taiwan na itong American forces, no? Dito naman kay Kamala Harris, we can expect more of the same that we have seen, interventionist sa Taiwan issue at yung patuloy na pagpapalakas po ng control sa Pilipinas, which is the tragedy under the present administration. Tayo ay wala ng sariling pasiya dito sa direksyon ng Pilipinas at ang Amerikano na ang siyang nagpapasiya. So in a nutshell, that is what I would say about the prospects kung ito o yung kabilang kandidato sa Amerika ang siyang maggugi.